Sumpa ng harana, sa isang lumang baryo sa Batangas, may isang alamat tungkol sa isang bahay malapit sa lawa. Sinasabing ang sinumang magharana sa harap nito ay makaririnig ng isang tinig na sasagot, isang himig na hindi dapat pakinggan. Si Mateo, isang binatang musikero, ay hindi naniniwala sa alamat. Isang gabi, sa ilalim ng maliwanag na buwan, dinala niya ang kanyang gitara at pumwesto sa harap ng bahay. Habang tinutugtog niya ang kanyang awitin, isang malamig na simoy ng hangin ang dumampi sa kanya, at may isang tinig na marahang sumabay sa kanyang kanta. Ang tinig ay maganda, malungkot at puno ng pangungulila. Sa bawat gabi, bumabalik si Mateo upang muling marinig ito. Hindi niya alam kung bakit, ngunit nadama niyang umiibig siya sa hindi nakikitang babaeng umaawit kasama niya. Hanggang isang gabi, sa pagnanais niyang makilala ito, pumasok siya sa lumang bahay. Sa loob, natagpuan niya ang isang lumang larawan, isang dalagang may mahabang buhok at mapunglaw na mata. At sa tabi ng larawan, isang lumang dyaryo ang nagsalaysay ng kanyang kwento. Isang babaeng nalunod sa lawa matapos mawasak ang kanyang puso. Kinabukasan, natagpuan si Mateo sa baybayin ng lawa, mahigpit na yakap ang kanyang gitara, at may bahid ng isang mapait na ngiti sa kanyang labi. Mula noon, may bagong alamat na kumalat, isang lalaking patuloy na humaharana sa isang pag-ibig na hindi kailanman magiging kanya.